Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ko Susundan Ang Mga Yapak Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Naantok na ako. Nasaan na kaya si Rebecca? Ba't po? Dami namang lamok dito. Kuya Baste. Oh, Becca. Kuya, pasensya ka na. Binabi na naman ako. May mga tinapos pa kasi akong requirements para dun sa isa kong subject. Ayos lang yun. Oh, akin yung bag mo. Tapos ikaw humawak nitong lampara. O, sige. Ayusin mong paghawak, ha? Oo. Baka mahulog tayo sa pilapil gaya ng isang gabi. Oo. Mabuti na lang, maliwanag ang buwan. Hindi tayo mahihirapang maglakad sa pilapil. Kung meron lang nga sana tayong pambili ng flashlight at ng baterya. O di sana mas maliwanag ang gamit nating ilaw. Pasensya na kayo, ha? Konti ang huli ngayon, kaya gulay lang ang ulam natin. Ayos lang po yun, Tay. Paborito ko nga po itong adobong tangkay ng kangkong Damihan nyo na lamang yung inom ng tubig mamaya para mabusog kayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, Tay, tutulong na lang ako sa pangingisda ninyo at pagsasaka ng lupain ng mga Miraflor. Wala namang nangyayari sa akin Naunahan ba ako ni Rebecca na makagraduate sa high school at makatungtong sa kolehiyo? Kuya, kapag huminto ka ngayon sa pag-aaral, talagang hindi ka makakapasa. Pero kapag nagtiyaga ka, makakapasa ka rin. Nay, Tay, pakiramdam ko talaga hindi para sa akin ang pag-aaral. Dahil kahit anong gawin ko, kahit makinig ako sa mga guru ko, wala talagang pumapasok sa ulo ko. Mapurol talagang utak ko Kahit abutin ka pa ng 10 taon sa high school, Baste. Ang mahalaga, makita ka namin graduate. Nagsisikap kami ng nanay nyo para mapagtapos kayong lahat sa pag-aaral. Kaya sana, huwag ka rin sumuko agad. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, Sarah, nakapaglaba ka na pala. Opo, Nay. Kesa naman po kayo pa maglaba. Alam ko, pagod na kayo sa paglalako ng isdang huli ni na tatay. Ang ate mo, gagabihin ba uli? Ay, hindi ko po alam. Nay! Oh, siya na yan. Ay, Ate Becca! Oy, sana! Asaya mo yata, Nakakuha ko ng scholarship sa isang universidad sa Maynila. Totoo? Talaga? Oo. 4 kaming nakapasa galing dito sa probinsya natin. Oh, ano mangyayari niyan sa'yo? Lilipat ako sa Maynila, inay. Doon na ako magpapatuloy ng kolehiyo. Sa Maynila ka na mag-aaral? Oo. Luluwas ako ng Maynila. Pidong, kakonti ito na itatabi kong pera. Oh. Paano kaya ito? Kailangan na raw ni Becca na umalis sa susunod na buwan. O ano ba ang kanyang mga pagkakagastusan? Siyempre, mangungupahan siya roon. O tapos yung pagkain niya, pamasahe. Mas makabubuti ba sa kanya kung dun siya mag-aaral? Kilalang universidad daw yun.
Kaya maganda ang kalidad ng edukasyon. At isa pa, madali raw makahanap ng trabaho kung noon siya gagraduate. Uy, sige. Gagawa natin ang paraan. Paano? Mukhang umaayon naman sa atin ang langit. Araw-araw maganda ang huli ng isda. Tapos sa susunod na linggo, gagapasin na yung palay ng mga Miraflor. Tiyak, malaki-laki makukuha natin. Ay, salamat naman. May naipon na rin ako rito pambayad ni Becca sa tirahan niya. Ay, saan ka kumuha ng pera? Ha? Huwag mo sabihin. Tutubusin ko naman, Pidong. Ay, naku, Emma. Regalo yun sa'yo ni Mama. Oo, alam ko. Mahalaga sa akin ang kwintis na yun. Kaya lang kailangan natin ng pera eh. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para matubos yun. Wala naman akong magagawa. Nainsanla mo na. Basta ang mahalaga ngayon, konti na lang yung iipunin natin. Pidong, abay mo kang lumalala na yung ubo mo. Ayos lang ako. Ganito naman talaga ako kapag galing sa dagat eh. Palibasa masyado mainit sa umaga. Tapos minsan naabutan kami ng ulan sa laot. Tao. Pidong, may dugo. May kasamang dugo ang plema mo. Oh, Diyos ko. Mukhang hindi lang yung ordinaryong ubo. Kailangan mong magpa-check up. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, kuya, kumain ka na. Ininit ko yung sabaw ng isda na niluto kaninang tanghali ni nanay. Ay siya na. Tikman ko nga. Sarap. Sarah, huwag ka namang nagbubuntong hininga sa harap ng pagkain. Ay, pasensya ka na. Bakit ba? May inaalala ka ba? Talaga bang hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral, kuya? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi mo ba nakakita ang kalagayan ni tatay? May TB siya. Hindi na siya pwedeng maghanap buhay. Maliban na lang kung gumaling na siya at bumalik na ang sigla ng katawan niya. Pero 20 anyos ka palang, kuya. Ayos lang ba sa'yo na ikaw na magtataguyod sa atin? Oh, bakit? Gusto mo ba ikaw na lang? Kuya naman eh. Oh, ayaw mo naman pala eh. Hindi, nanghihinayang lang kasi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, mahina talaga ako sa klase. Mas mabuti na itong nangingisda at nakikisaka ako. Nakakatulong pa ako sa pamilya natin. Kesa naman magsayang ako ng oras sa eskwelahan. Sa tingin ko, nang naghulog ang langit ng talino, wala akong nasalo. Ano palang nasalo mo? Kagwapuhan. Ewan ko sa'yo. Tutulungan na kita mag-impake. Ay, mabuti pa nga, Sarah. Ate, Oh, hindi ka ba natatakot? saan? Sa Maynila. Bakit naman ako matatakot? Syempre, unang beses kang luluwas, tapos hindi mo kabisado yung lugar, wala kang kakilala. Isa pa, paano ka mag-a-adjust sa mga bago mong kaklase tsaka guro? Sarah, pati ba naman yan? Iniisip mo pa? Siyempre. Kung ako kasi nasa kalagayan mo, siguro isasama ko na lang si nanay. Ang taong may pangarap, hindi natatakot. Kapag natakot tayo, hindi natin matutupad yung mga gusto nating abutin sa buhay. Walang maidudulot na mabuti ang takot. Ang tapang mo naman.
Sana, kapag nag-18 na rin ako, gaya mo rin ako, katapang. Dapat lang. Mahirap lang tayo. Kaya kailangan nating maging matapang. Lalo na sa mga pagharap sa mga pagsubok. Kapag nakagraduate ka na, saan ka magtatrabaho? Ako, gusto ko maging manager ng isang kilalang kumpanya. Kasi gusto ko magsuot ng mga sinusuot ng mga model sa brochure na nakikita natin. Yung ino-orderan ni Aling Doray, ganun? Oo. Gusto ko magsuot ng magandang pantalon, coat, tapos yung sapatos na mataas yung takong. Ay, bagay sa'yo. Talaga? Oo. Na-imagine mo? Oo, ate. Kaya ikaw, ha? Mag-aral kang mabuti para kapag nakatapos ka ng high school, pwede kang mag-apply ng scholarship katulad ng nakuha ko. Tapos doon ka na rin mag-aral. Magkasama na tayo. Magtatapos tayo ng koleyo tapos maghahanap tayo ng magandang trabaho. Kapag pareho na tayo may trabaho, magpapatayo na tayo ng maganda at malaking bahay. Oo, ate. Tapos, bibili tayo ng tig-iisang sasakyan. Bibili tayo ng ref, ng TV, ng maraming pagkain para hindi na tayo magugutom. Oo, gagawin natin lahat yan. Tutuparin natin ang ating mga pangarap kahit na ano pa mangyari. Nabili ko ng lahat ang mga pangangailangan mo, Rebecca. May sabong ka na dyan, panligo at panlaba. Binilahan na rin kita ng mga bagong medyas at panyo. May isinama na rin ako mga gamot. Baka mamaya sumakit yung tiyan mo o kaya ang ulo mo. Mayroon ng lahat dyan sa maleta mo. Salamat, Nay. Becca, pasensya ka na. Ihahatid sana kita sa Manila. Kung wala nga lang sana akong nararamdaman Ay, ayos lang po yun, Itay. Magpagaling kayo. Hayaan nyo, kapag may trabaho na ako, hindi na kayo mangingisda at makikisaka. Magbubuhay doon at doon niya kayo ni Nanay. Batang to, huwag mo munang isipin yan. Basta mag-iingat ka ron. Mag-aral kang mabuti, ha? Para hindi masayang yung scholarship mo. Oo, Nay. Kuya Baste, salamat mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo kaagad makakaipon ng pera. Wala yun. Basta pangako ko sa inyo, uuwi ako rito dala-dala ang ginhawang pinapangarap natin. Susuklian ko ang lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Naku, huwag mo kaming masyadong alalahanin. Anak, Oo. basta magdasal ka lang palagi, ah. Oo. Oy, Becca, huwag ka na muna magpapaligaw, ha? Iba ang mga Manila boy. Talaga? Oo! Bakit? Nakapunta ka na ba sa Maynila? Hindi pa. Ito na ba ang Maynila? Ang lawak. Ang daming sasakyan tapos ang ingay. Yung mga tao parang lahat nagmamadali. May mga kasadang nasa itaas. At ang mga gusali. Oh! Dito na ako titira mula ngayon. Pero kaya ko bang mabuhay dito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Daming estudyante. Mukhang lahat sila matatalino. Paano ba ako makakasabay sa kanila? Ako, parang bigla yata akong naduduwag ngayon. Aray ko! Sorry, miss. Ang haba kasi ng palda mo eh. Sumabit yung sapatos ko. Palda ko pang sisisihin mo. Ikaw itong hindi tumitingin sa nilalakaran. So, kasalanan ko. Hindi, kasalanan ko. Ba't? Oy, miss! Kababa mo lang ba ng bus galing probinsya? Ha? Paano niya nalamang probinsyana ako? First time mo ba sa Maynila? Ha? Hindi ko nga siya lilingunin. Miss! Mauna na ako, Mang Bunoy. Paayos. May paninda na si nanay. May pang-ulam pa kami. Kuya Baste! Oh, Sarah. Saan ka ba galing? Sabado ngayon, ha? Doon sa bahay ng kaklase ko. Nanghiram ako nitong libro. Nanghiram ka? Oo. Ay, di ba may ibinigay akong pambili kay nanay nung isang araw? Dumiskarte ako ng pera kasi sabi mo, kailangan mo ng librong yan. Eh, bakit nanghiram ka pa? Eh kasi naman nag-iipon si nanay ng pampadala kay Ate Becca. Kaya sabi niya, manghiram na lang muna ako ng libro para yung pera maidagdag sa ipapadala kay ate. Ay, naku. Ayos lang naman yun, kuya. Sige. Pero pasensya ka na, Sarah. Kahit anong gawin ko, kinukulang pa rin talaga tayo. Okay lang yun. Iyaan mo, kapag nakapagtapos naman si Ate Becca, giginawa na tayo. Buti na lang, matyaga ka. Siyempre naman. Alam nga naman magmaktol ako. Makakukurot lang ako ni nanay. O sige, tara na nga. Maputi kang pilapil ba kasi umulang kanina eh. Oo nga eh. Magpapaan na lang ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nagugutom na ako. Paubos na ang bigas na dala ko. Kailangan tipirin ko yun. Pag kumain naman ako dito sa kantin, hindi aabot ang pera ko. Kahit nilalakad ko lang mula rito yung inuupahan kong bahay. Pero kailangan kong magtipid. Kasi baka hindi pa dumating yung padala ni nanay. Uy! Hindi na mahabang palda mo, Miss Provinciana. Ikaw na naman. Grabe ka naman. Ngayon lang tayo uli nagkita. Palibasa ang lawak nitong campus. Anong department ka ba? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Oo, tinakpan mo pa ID mo ha. Kumain ka na ba? Bakit mo tinatanong? Mukha kasing gutom ka eh. Ano? Tara, sabay na tayong kumain. Sagot ko. Kumusta na raw si Rebecca? Abay, tumawag kanina sa cellphone ni Sarah. Sabi, maayos naman daw siya. Hindi ba siya nahihirapan doon? Hindi naman daw. Mabait daw yung mga kasama niya sa boarding house. Tapos, may mga kaibigan na rin daw siya doon. Matapang talagang bata si Rebecca. Eh, kung iba-iba siguro yan, iiyak na. Lalo pat unang beses na naawalay sa atin. Oo, sinabi mo pa. Masyado pang malayo Maynila. Malayo ang mararating ng anak nating yun, Emma. Tama ka, Pidong. Kaya kahit napakahirap ang pang-araw-araw natin, dahil nga kailangang higpitan ng sinturon, ang iniisip ko na lang, ay hindi naman masasayang lahat ng mga sakripisyo natin.
Naniniwala akong si Rebecca ang mag-aangat sa atin dito sa kahirapan dinaranas natin. Si Dave. Rebecca! Oh, Rebecca! Grabe. Kakapagod tumakbo. Ano ka ba? Third year college na tayo. Late ka pa rin palagi. Dito na tayo dumaan papunta sa classroom natin. Third year college na pala tayo. Bakit? Kala mo, freshman pa rin tayo. Oo kasi hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung unang pagkikita natin. Doon sa gate na yun, suot-suot mong napakahaba mong palda. Tama na. Huwag mo nang paalala sa akin yan. Nahiya ka ba? At least kahit probinsyana ka, asindera ka naman. Ano ba? Huwag ka maingay. Oh. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang yung pinagsabihan ko yan. At saka, maliit lang yung lupain namin. Hindi tulad ng iniisip mo na asyenda. So, kailan mo ako sasama sa inyo? Tuwing sem break, umuwi ka. Tsaka na lang. O sige, ikaw na lang tuloy ang sasama ko sa bahay. Ano? Oo, sasama kita sa bahay bukas kasi birthday ni Mami. Mag-iisipan ko muna. Rebecca naman, alam mo ang daya mo. Ito na nga lang ang hinihiling ko sa'yo kasi kahit 3 years na akong may gusto sa'yo, hindi kita nililigawan kasi sabi mo ayaw mo. Di ko naman sinabing ayaw ko. Sabi ko, pag-iisipan ko. So, it's a yes? Yung ko sa'yo. Rebecca! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi raw uuwi si ate ngayong sem break nila, Nay? Hindi raw. Ay, ano ba yan? Excited pa naman ako sa pag-uwi niya. Oh, bakit naman? Sabi niya kasi, sa susunod niyang uwi, dadalhin niya yung mga libro niya. Kasi nga may gagawin pa raw sila para sa... Ano nga ba yon? Thesis ba? Ay, oo nga pala. Ibig sabihin, kahit sem break na, pupunta pa rin siya sa eskwelahan nila. Yun, parang ganun nga. Ay, pagkatapos ng semestring ito, 4th year na siya. Parang kailan lang, Nay? O ikaw anak, kumusta pag-aaral mo? Unang taon mo rin ngayon sa kolehiyo. Ayos lang po, Nay. Sigurado ka? Opo. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka makakasunod kay ate mo doon sa Maynila. Kasi hindi naman natin kakayanin kung dalawa na kayong naroroon. Okay lang po. May natututunan naman ako dito sa eskwelahan ko eh. At saka, kasama ko pa ang mga kaibigan ko. Maraming salamat sa pag-unawa, Sarah. Alam nyo, nararamdaman ko, Nay. Konting tiis na lang. Makakahinga na tayo ng maluwag. Sana nga, Sarah. Ayos. Ang dami nating huli, Tay. Matutuwa nito nanay mo. Kayo na lang pong maghatid dito sa kanya. Huwag na kayong sasama sa amin ng Mang Bunoy. Mataas ng sikat ng araw.
Baste, magaling na ako. Kahit na, Tay. Kailangan nyo pa rin mag-ingat. Kapag naabuso nyo ng katawan nyo, baka bumalik yung sakit nyo. Uy, sige. Kailan nga po pala ang alis ninyo? Bukas makalawa. Aanihin na bukas ang palay ng mga Miraflor. Kaya tamang-tama, magdadala ako ng bigas kay Rebecca. Nitong mga dala-dala mong pidong. Kayang-kaya kong buhatin yan. Tignan mo nga, nagkaroon na uli ng laman ng mga braso ko. Tignan mo. Kahit na ikaw, kaya ko pang buhatin eh. Sige nga po, Itay. Sige nga. Isa ka pa, Sarah, ha? Biro lang po. Sarah. Po. Yung nanay mo, ha? Tulungan mo muna rito sa bahay. Huwag magpapagabi. Opo. Sus, para namang 1 taon kayo mawawala. Pagdating nyo ng Maynila, pabalik din naman kayo. Kahit na. Jack, na masusurpresa si Rebecca kapag nakita ka. Mainam na rin ito. Para makita ko ang kalagayan niya roon. Itay, hindi ba kayo mawawala doon sa Maynila? Ilang taon ako nagtrabaho sa Maynila. Kabisado ko mga pasikot-sikot doon. Matagal na panahon na yun. Tiyak, marami nang ipinagbago dun. Sarah, hindi ako mawawala. Siya, sige na, larga na. Hoy, Pidong, mag-iingat ka, ha? Yung pera para kay Rebecca, baka malingat ka. Naku, maraming mandurukot sa Maynila. Saan kaya ako magpapahatid? Baka hindi ko siya maabutan doon sa address na inuupahan niya. Mas mabuti siguro kung sa eskwelahan na lang ako dumiretso. Kapag hindi naman kami nagkita sa eskwelahan, saka ko na lang pupuntahan yung tinutuluyan niya at doon ko na lang siya hihintayin. Rebecca, ihatid na kita sa apartment mo. Huwag na, Dave. Okay, pero wala nang bawian, ha? Sinagot mo na ako kanina. Alam mo, ang kulit-kulit mo. Alam mo, talaga napaksaya ko. Kasi 3 taon ko itong hinintay. Sasabihin mo na naman, ikaw na yung pinakamatyagang manliligaw kasi... Rebecca! Oo, kasi... Ay, may kumakaway sa akin sa kabilang kasada. Teka. Parang si tatay. Tinatawag ka ng matanda, oh. Sino yun? Sino? Kumakaway pa nga. Ay, Anak. Dave, umalis ka na. Ha? Hindi niya ako pwedeng makita na kasama ka. Bakit? Sino ba yan? Tauhan namin. Tauhan niyo? Tauhan ng papa ko. O, bakit narito siya? Huwag na maraming tanong. Sige na, umalis ka na. Oo, sige. Tatawagan na lang kita mamaya. Anak! Tay! Bakit kayo naririto? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit hindi man lang kayo nagpasabing luluwas kayo ng Maynila? Pasensya na. Gusto ko talagang surpresahin ka. Paano kung hindi nyo ako naabutan dito sa campus? Pwede naman akong tumuloy dun sa address ng tinitiran mo. At saka, bakit ganyan ang damit nyo?
O anong problema sa damit ko? Wala ba kayong mas maayos man lang na damit? Parang yung pinagsasakan nyo tong damit oh. Maynila ang pupuntahan nyo. Dapat magsuot man lang kayo ng maayos na damit. Kasi, Ano nga? Sumakay na lang tayo ng tricycle. Mukhang ang bigat-bigat ng mga dala nyo. Ano ba mga yan? Baka mga damo na naman yan, ha? Damo? Kapag umuwi ako sa bahay, palagi na lang pinupuno ni nanay ng kangkong, dahon ng gabi, talbos ng kamote, at kung ano-ano pang mga dahon yung bagahe ko. Kala mo naman, uod yung anak niya. Tara na ho. Doon tayo sa kabila magabang ng tricycle. Etong bayad, Manong. Aba, ito ba ang tinutuluyan mo? Napakagandang apartment. Doon kami sa likod niyan. Sa tingin nyo, ba kaya kong umupa sa ganyang kagandang dormitoryo? Hindi ba itong tinutuluyan mo? Akin na nga ho itong isang bag. Wag na, ako na, kaya ko na ang mga ito. Sige na, mauna ka na, susunod na ako. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pidong! Pidong! Ano ba? Hating gabi na. Narito ka pa sa labas. Malamig dito. Papasok na rin ako maya-maya, Emma. Di pa kasi ako dinadalaw ng antok. Ilang gabi ka nang ganito. Mula nang umuwi ka galing kay Becca. Bakit ba? Emma, Bakit? nakakaawa ang kalagayan ni Rebecca. Pidong, anong... Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang itsura ng tinutuluyan niyang kwarto. Maliit, masikip. Tapos may 2 double deck sa isang kwarto. 4 silang naghahati-hati sa konting espasyo. May maliit na lababo at maliit na banyo sa loob. Up and down yung boarding house. 5 kwarto sa taas, 5 kwarto rin sa baba. Sa loob ng 3 taon, doon siya nagtitiis. Iisang electric fan na gamit maghapon at magdamag. Mainit na nga lumalabas na hangin. Nakakaawa si Rebecca. Nakakaawa ang kalagayan ng anak natin. Wala tayong magagawa, Pidong. Hindi naman sapat yung perang na ipapadala natin sa kanya para mangupahan sa mas maayos na tirahan. Nung bumaba kami, akala ko doon siya nakatira sa magandang dormitoryo. Ay, konting panahon na lang ay ipagtitiis niya, Pidong. Ng mga oras na yun, alam mo, nagsisi ako na hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Na hindi ako gumawa ng paraan para makatungtong sa kolehiyo. Kung maayos sana ang trabaho ko, siguro hindi magtitiis sa ganung sitwasyon ang anak natin. Talaga bang hindi ako pwedeng pumasok? Uy, yan ka na naman, Dave. Rebecca, ilang buwan na tayong magkasintahan. Ayaw mo pa rin akong papasukin dyan sa dormitory nyo? Hindi nga dyan pwede, lalaki. Kailan ba kita masosolo? Ay, naku. Mabuti pa umuwi ka na. Bakit hindi ka na lang lumipat ng ibang dorm? O kaya, kumuha ka na lang kaya ng kondo? Mayaman naman kayo eh.
Sabi ko naman sa'yo, hindi naman kami ganun kayaman. Masyado namang mataas yung tingin mo sa akin. Asyendera ka nga eh. May tauhan papa mo na naghatid sa'yo ng supply galing sa asyenda nyo. Bahala ka nga. Masyado ka lang talagang humble. Hindi naman kita uutangan. Marami rin pera ang daddy ko. Ikaw talaga kung ano-ano sinasabi mo. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo, no. Bababa na ako. Teka. Mag-ingat ka sa pagdadrive, ha? Bye, Becca. Sige na. Teka, isa pang kiss. Ano ba? Isa pa. Ay. Ayan, okay na. Teka. May naisip ako eh. Ano naman yun? Huwag ka na lang kaya umuwi ngayon. May pupuntahan tayo. Ano? May exams ako bukas. May pupuntahan tayo. Uy. Baste, magpalit ka na ng damit mo. Basa-basa ka ng ulan. Grabe kasi ang panahon ngayon. Ang init-init kanina pagkatapos bigla na lang umulan. Abay, magbabaong ka kasi ng damit. Ilagay mo lamang sa plastic. Para kapag nabasa ka ng pawis o kaya ng ulan, meron kang pampalit. Huwag kang gumahi sa tatay mo. Nay! Oh, pero si Sarah. Oy, bakit? Bakit ka tumitili? Uy, Sarah, tumakbo ka ba sa pilapil? Bakit puro putik yung uniform mo? Shh! Teka lang muna, kuya. Huwag kang maingay. Nay, tignan niyo to. Oh, ang alin? Ay, teka. Andito sa bag ko. Bakit ba? Ano ba yan? Nay! Dean's Lister ako! Lister? Ano ibig sabihin nun? Honor ako, Nay! May matatanggap ako medalya sa recognition rights namin sa susunod na linggo. Talaga? Talaga? Pareho talaga kayo ni Becca. Magaling sa klase. Ang galing-galing mo naman, Sarah. Si Tatay! Nasaan si Tatay? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Okay itong bagong dormitory mo. Nakakapagod maglipat bahay. Tutulungan lang kitang mag-ayos ng mga gamit mo. Wag na, Dave. Kaya ko na to. Sigurado ka? Oo. O sige. Pero ang gusto ko talaga rito kasi pwede akong bumisita. Pwede rin akong makitulong dito minsan. Pagkatapos, hahanapin ka na naman sa akin ng mami mo. Okay naman sa kanya kapag sinabi kong ikaw ang kasama ko eh. Sabi nga pala ni Mami, gusto raw niyang makilalang papa mo. Baka sa susunod na bumisita sa sayo, pwedeng imbitahan ko kayo sa bahay. Hindi ko pa nakikita ang papa mo eh. Tuwing pumupunta siya rito, hindi mo ako sinasabihan. Kinahiya mo ba ako? Bakit naman kita ikakahiya? Ikaw, ipinakilala na kita sa bahay. Ako, kailan mo ko ipakikilala sa parents mo? Nay, pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Itabi mo na yan. Meron pa naman akong pera dito. Sige na po. Idagdag niyo na yan. Kung hindi, bilhan niyo si Kuya Baste ng kapote. Tagulan na ngayon eh. Palagi siyang inaabutan ng ulan kapag nangingisda. Minsan naman kapag nasa palayan, Pambira kang bata ka, oo. Para naman po may makita sa unang sweldo ko dito sa part-time job ko. Kapag tapos na ang sem break, hindi ka na magtatrabaho, ha? Opo, Nay. Magpo-focus ako sa pag-aaral. Ba, siyempre, dahil estudyante ka.
Unahin mo ang pag-aaral mo kasi kami ng tatay mo ang dapat na magbibigay ng mga pangangailangan nyo. Uy, ano ba yan? Ilang araw ka nang duwal Oo nga. Magpa-check up ka na kaya? Samahan mo nga ako. Ha? May klase ko eh. Kailangan kong bumalik ng campus maya-maya. Okay, sige, ako na lang. Doon sa school clinic ka lang kaya magpa-check up. Kaibigan kong school nurse natin. Idadaan kita doon bago ako mapunta sa klase ko. Sige. Ha? Buntis ako. Paano ito? Isang semester na lang, gagraduate na ako. Paano kung papasok sa campus? Kung buntis, anong gagawin ko? Becca, ako ito. Uy, Dave, tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Bakit ba? Dave, Namumutla ka. Ano bang sabi sa klinik? buntis ako. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rebecca naman, hindi ka pwedeng mabuntis. Mapapatay ako ni Daddy. O bakit ako pa yata ang sinisisi mo? Pareho natin itong ginusto. Isa pa ikaw nga itong hindi nag-iingat. Ano? So, kasalanan ko. Hindi, kasalanan ko. Alika, Ay, huwag mo ko aray ko naman, piloso po, ha? bitiwan mo Ha? ako. Sabi mo, ha? Pero yun natin gustong nangyari, kaya huwag mo ko sisihin. Oo na! Kasalanan na nating pareho. Oh, Pero anong gagawin natin? Mapapatay ako ng Nina, mama at papa kapag nilaman nila buntis ako. ipalaglag natin ang bata. Ano? Sarah, hindi mo pa rin makontak ang ate mo? Hindi po eh. Ano kaya nangyari sa kanya? Di ba sabi niya, nag-graduate siya ngayong March, Nay? Oo. Oh, di ba may ipon naman kayo ni tatay para panghanda sa graduation ni ate? Di gamitin na lang kaya natin pamasahe papuntang Maynila. Ha? Surpresahin natin si ate, Nay. Pero baka mapaaga tayo. Hindi naman natin alam yung eksaktong petsa ng graduation nila. Ite-text ko siya. Kapag nag-reply siya mamaya, di sakay tayo pupunta. Para naman makaluwas din ako ng Maynila, Nay. Sige. Pero hintayin muna natin ang reply ng ate mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, ngayon nga raw ang graduation nila. Ay, mabuti naman. At hindi na sayang yung ating pamasahe. Asa na ro ba ate mo? Hindi na siya nag-reply eh. Tinanong ko kanina kung may damit na siyang susuotin. Maaari kaya tayong pumasok. Ay, oo, tay, pwede. Tinanong ko na yung gwardiya kanina. Paano ito mga bagahe natin? Pwede naman daw nating iwan sa guardhouse, sabi ng gwardiya na kausap ko. Talaga? Oo. Sige, iwan muna natin na makapasok tayo. Ay, salamat. Nangangalay na nga braso ko. Kabibit-bit nitong bayong. Sarah, Po. tignan mo nga itong damit ko.
Maayos naman tingnan, di ba? Hindi naman halatang luma na. Ayos naman po, Itay. Ang importante, malinis ang damit. Alam mo na, ayaw naman natin na mapahiya ang ate mo dahil sa mga itsura natin. Tayo na ho. Pumasok na tayo. Sara, Po. dito na yata yun. Dito raw nakatira ang ate mo, sabi nung kaklase na napagtanungan mo, di ba? Opo, Tay. Ay, Diyos ko. Ano kaya nangyari sa ating anak? Bakit hindi siya nakasama sa mga nagtapos ngayon? Ikalma mo ang sarili mo. Tiwala naman ako kay Rebecca. Malay mo, gaya sa nung mga... ano na nga ang tawag nun, Sara? Yung hindi nakakasabay sa mga gumagraduate. Irregular po. Sarah. Po. Aling kwarto na ba? Pang, ito na yata, Nay. Alin? Ito na. Sandali, kakatukin ko. Akala ko ba'y nakalipat na siya sa mas magandang dormitoryo? Parang gaya pa rin nito nung unang boarding house na tinuluyan niya. Oo nga. Bakit? Ate? Sarah? Rebecca, anak. Nay, bakit kayo naririto? Anak. Bakit malaki ang tiyan mo? Nay, Ate? Buntis ka? patawarin niyo ako. Patawad dahil binigo ko kayo. Diyos ko, Rebecca. Tama na yan. Mag-impake ka na, Rebecca. Umuwi ka muna sa probinsya. Dito na lang ako, Tay. Buntis ka. Ilang buwan na lang manganganak ka na. Saan mo ipanganganak ang apo ko? Saan mo siya alagaan? Dito? Sa kwartong ito na walang bintana? Na parang bahay ng kalapate? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Hayaan mo sila kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga, doon sa probinsya, maaalagaan ka ng maayos. May kasama ka. Nasaan ang ama na pinagbubuntis mong yan? Wala na. Hiniwalayan ko na siya, Nay. Kasi gusto niya palaglag yung anak namin. Ano? Ba't mo lang yun ah? Sarah, Nay? tulungan mo na mag-impake ate mo. Opo, Nay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naku! Mukhang busog na busog ang pamangkin ko yan, oh. Oh, taba-taba ng pisngi. Ang sarap kurutin. Ang laki-laki mo na kaagad. Dati, nasa tiyan ka pa lang ng mama mo. Ngayon, 2 months ka na dito sa outside world. Sarah! Ay, ate? Huwag mo nang laruin niyang si JJ. Patutulugin ko na yan. Sige, ate. Ginabi ka na naman ngayon. Ha? Galing pa sa laot si Kuya Baste tapos sinundo ka pa. Kasali kasi ako sa school publication namin, ate. Kaya madalas, ginagabi talaga ako. Sa susunod na linggo nga, baka mag-overnight ako sa school eh. Kasi may press work kami. Press work ba talaga yan? Ate?
Kumusta yung ina-applyan mong trabaho sa bayan? In-interview na ako kanina, Nay. Sana makapasok na ako. Abay, mabuti naman. Kapag nagtrabaho ka na, sino mag-aalaga kay JJ, Rebecca? Si Nanay. Ha? Ako lang naman ang naiiwan dito kapag araw. Bakit hindi mo muna hintayin na mag-isang taon si JJ? Kuya, magastos mag-alaga ng bata. Bakit? Kaya mo ba akong bigyan ng pambili ng diaper at gatas ni JJ? Kakarampot naman yung nakukuha mo sa pangingisda at pa-extra-extra minsan sa construction. Marami na kasi mga buli-buli ngayon. Nauubos na nila ang isda at wala nang natitira sa aming mga bangkang dimotor lang ang gamit. Kasi kung nagtapos ka ng pag-aaral noon, di sana may mas maayos kang trabaho ngayon. Tingnan mo, ilang taon ka na ba ngayon? 24. Magbe-25 ka na, di ba? Mukha ka ng 30 anyos. Becca, Paano ka makapag-aasawa niyan kung ganyan ang trabaho mo? Ay, walang papatol sa'yo niyan. Tingnan mo ako. Kahit hindi ako nakagraduate, pero dahil nakita nilang nag-aaral ako sa magandang universidad, kaya confident ako mag-apply sa mga mataas na posisyon. Kapag nakaipon ako, tatapusin ko yung kurso ko sa Maynila. Anay, siya nga pala. Si Sarah. Alam niyo ba pinaggagawa ng babaeng yon? oh, bakit? Palaging ginagabi. Tapos sabi niya mag-overnight daw sa susunod na linggo. Hindi pa naman siya nagpapaalam sa akin. Naku, naibantayan mo yan. Iba ang kutob ko dyan kay Sarah. Sarah, Nay? bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Nang, ano po? Sa eskwelahan ka raw matutulog sa Makalawa. Ngayon po sana ako magpapaalam sa inyo, Nay eh. Alam niyo na pala, sinabi sa inyo ni ate? Oh, pero bakit kailangan daw ka pa matulog? May tinatapos kasi kami newsletter. May competition po kami 2 weeks from now. Maliban sa press work, may clinicking din po kami. Parang trainee siya, Nay. Para maihanda kami sa mga sasalihan namin. Ako ang editor-in-chief. Kumbaga, ako yung pinakamataas ang position sa amin. Kaya hindi po pwedeng wala ako. May mga kasama ka bang mga lalaki? Teka lang po, Nay. Pinagdududahan niyo po ba ako? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, naniniguro ko. Opo, may mga kasama po akong lalaki. Pero babae po ang advisor namin at kasama namin siya. Higit sa lahat, hindi po ako gagawa ng isang bagay na ikasisira ng buhay ko, inay. Sakit ng ulo ko. Dala na yata ito ng migraine. Tapos ilang gabi na rin akong nagpupuyat. Ang sakit ng ulo ko. Parang nadudulog ako. Sarah? Oh, bakit nagsusuka ka? Buntis ka? Buntis? Sinasabi ko na nga ba? Nay! Nay! Ate, ano bang sinasabi mo? Hindi ako buntis. Bakit nagsusuka ka? Alam ko na. Siguro ikaw ang nagsusumbong kay nanay ng kung ano-ano, no? Ginagatungan mo si nanay, kaya pinagdududahan niya ako na may ginagawa akong hindi maganda? O bakit? Totoo naman Kunwari ka pa. Nagpapanggap ka lang na mabuting estudyante na kunwari palagi ka sumasali sa kung ano-anong organisasyon o kompetisyon. Pero yung totoo, gusto mo lang ipakita kay nanay at tatay na mas magaling ka sa akin. Pinapakita mo sa kanila na hindi lang akong matalino at may kakayahan, kundi ikaw din. Ano ba sinasabi mo? Ha! Pero eto, lumabas pa rin ang totoo. Malandi ka pa rin. Nagpatalo ka rin sa kapusukan mo. Tumigil ka na nga, ate.
Dahil wala namang katotohanan na sinasabi mo ah. Isa pa, hindi totoo nakikipagkompetensya ako sa'yo. Hindi ako gagaya sa'yo. Nasasayangin ang sakripisyo ng mga magulang para lamang mapag-aral ako. Hindi ako magpapabuntis sa isang lalaking walang kakayahan na panindigan ako. At higit sa lahat, hindi ako magpapanggap na mayaman at ikinahihiyang sabihin sa mga tao na mahirap lamang tayo. Kahit kailan, hindi ko gagawin ang mga ginawa mo. Hindi ko susundan ang mga yapak mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige! Tingnan natin kung mapapanindigan mo yung mga sinasabi mo. Tutandaan mo, Sarah, ha? Wala ka pang napapatunayan. Wala akong kailangang patunayan, ate. Wala akong kailangang patunayan kahit kanino, lalo na sa'yo. Pinipigilan ko sana ang sarili ko dahil ayoko magsalita ng kahit ano laban sa'yo. Pero wag na wag mo akong gagamitin para mapagtakpan mo lang ang kapalpakang ginawa mo sa buhay mo. Hinahangad mo na magaya rin ako sa'yo. Paano? Para matakasan mo ng kahihiyang hanggang ngayon. Sinusundan ka pa rin? Sarah, tama na. Ikaw kung makapagsalita ka, akala mo perfecto ka na. Rebecca, tama na. Tumigil na kayo. Hindi! Wag mo akong pipigilan, kuya. Matagal ko nang kinimkim ito. Pinilit kong unawain ka, ate. Nang malaman namin hindi ka makakagraduate dahil nabuntis ka, bakit may narinig ka ba sa amin ni Nainay, ni Tatay, o kay Kuya Baste? Wala! Hindi ka namin hinusgahan. Tinanggap ka namin. Umuwi ka rito. Inalagaan ka namin. Wala kang narinig sa amin. Pero lahat kami nanlumos ang nangyari sa'yo. Hindi mo ba alam kung ano ang pagtitiis na ginawa naming apat para lang buwan-buwan may maipadalang pera sa'yo? Sarah, tama na. Lahat tiniis namin. Kasi ikaw ang inaasahan namin mag-aangat sa pamilyang ito gaya ng pangako mo noon bago ka umalis. Pero nang makita ka namin sa kwartong yon, sa araw ng graduation mo, biglang naglaho ang liwanag ng tinatanaw namin pag-asa. Nagsimula uli kami sa simula. Yung akala ko patapos ng pagdurusa, lalo nadagdagan. Magkatapos ngayon, sinusubukan ko magsikap para abutin ang pangarap na hindi mo nagawang abutin. Ganito pa ang gagawin mo? Iisipin mo nakikipagkompetensya ako sa'yo? Akala ko sinusuportahan mo ko. Pero hinihintay mo lang palang madapa rin ako para may kasama ka sa kinalulugmukan mong putikan. Anong klase kang kapatid? Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarah? Gabi na. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Mamaya na, kuya. Masama pa rin ang loob ko, kuya ate. Alam ko yon. Pero sana, iniintindi mo na lang siya. Kahit naman ako ng isang araw, kung ano nung sinabi niya sa akin, pero pinagpasensyahan ko na lang.
Pero mali naman si ate, kuya eh. Sinisiraan niya ako kay nanay. Para bang gusto niya talaga may magawa akong malaking pagkakamali. Naiintindihan ko ang sama ng loob mo, pero may pinagdadaanan si Rebecca. Kung tayo nanlumo sa nangyari sa kanya, paano na lang kaya siya? Noon, napakasipag niya mag-aral. Napakatayog ng pangarap niya. Pagkatapos eto ngayon, biglang lumagapak. Maliban dyan, labis na kahihiyan din ang hinarap niya nang umuwi siya rito. Hiyang-hiya siya sa mga kaklase niya na nakaalam na nabuntis siya. Kuya. Alam ko ang pinanggagalingan mo, Sarah. Sapat na yun na nasabi mo sa kanyang nararamdaman mo. Huwag mo ni itago sa puso mo ang sama ng loob mo sa kanya. Kapatid natin siya. Kahit papano, isa siya sa mga nagbigay sa iyo ng motibasyon na mangarap din ng matayog at magsikap. Hindi ba? Oo naman, kuya. Siya ang tinitingala ko noon. Siya ang huwaran ko. Sana, ngayong bumagsak siya, pagtulungan natin makabangon siya uli. Kuya Basti. Ganun dapat ang magkakapatid. Inaangat ang isa't isa pataas. Ganun ang pamilya. Inuunawa ang bawat isa. Emma, nakatulog na si JJ. Kunin mo na nga ito't nangangalay na braso ko. 8 buwan pa lang ang batang yan. Ang bigat-bigat. Sinabi mo pa. Paano hindi bibigat yan? Ang lakas dumede. Nay! Nay! Sumakum laude ako! Ay, nagising yung bata. Sorry. Naku, tulog pala ang JJ namin. Sorry. Sarah. Tay. Ano summa cum laude, anak? Tay, ako yung may pinakamataas na grades. Ako ang mag-i-speech sa graduation namin. Talaga na? Oo, Nay. Naku naman, hindi na sayang ang lahat ng pagod mo, Sarah. Sarah, Kailan ang graduation nyo? Kailangan dumalo tayong lahat. Becca, hindi ka ba talaga manonood ng graduation ni Sarah? Wala ka naman trabaho niya dahil Sabado. Ay, hindi, nanay. Dito na lang kami ni JJ. Ako na lang yung mag-aayos dito sa bahay para pag uwi nyo, may pagkain na. Alam mo, balak ko kasi kinaumagahan na lamang maganda. Ganun ho ba? O, sige, kayong bahala. Pero talaga pong hindi ako sasama. Ate, sumama ka na. Huwag na. Eto binilhan kita ng damit na isusuot mo. Ano to? Bakit mo ako pagsusuotin ng ganitong damit? Kasi, ikaw ang sasama sa akin sa graduation march. Ano? Bakit ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magsasalita na si Sarah. Buti na lang, nakatulog na ang batang makulit. O hindi, baka hindi ko mapanood si Sarah. Kasi lilibangin ko naman tong apo natin. O, Nay, makinig ka na. Oo. Si Rebecca. Ayun, ando sa unahan, katabi ni Sarah. Maliban sa aking mga magulang at sa aking kuya,
Nais ko ring pasalamatan ngayong gabi ang aking ate, si Ate Rebecca. Ate, naaalala ko pa yung sinabi mo noon sa akin, noong papunta ka sa Maynila para mag-aral. Tinanong kita kung hindi ka natatakot dahil first time mong luluwas ng Maynila. Pero sabi mo, ang taong may pangarap, hindi natatakot. Kapag natakot tayo, hindi natin matutupad ang mga gusto nating abutin sa buhay. Siguro pakiramdam mo, you are a failure dahil umuwi ka sa atin na hindi mo natupad ang pangarap mo. Pero ate, nais kong ipaalam sa'yo na ikaw, higit kanino man, ang naging inspirasyon ko upang magsikap. Hindi mo man naabot ang pangarap mo, pero may ibang direksyong ibinigay sa'yo ang Panginoon. At yun ay ang maging isang mabuting ina ng aking pamangkin na labis na nagpapasaya sa ating pamilya ngayon. After all, it was not a failed dream. It was a redirection. Ngayon, gusto kong i-honor ka bilang isang taong nagbigay sa akin ng idea kung paano mangarap. Ang tagumpay kong ito ay tagumpay mo rin, Ate Rebecca. Maraming salamat. Dito ko sa kwarto isasabit itong medalya ko. Bukas, mag-a-apply na ako ng trabaho sa Maynila. Sarah. Ate? Luluwas ka na pala ng Maynila bukas. Oo, ate. Nirecommend kasi ako ng isa naming professor doon sa isang kumpanya sa Maynila. Sabi niya, mag-apply daw ako ng personal. Baka bumalik pa naman ako dito kapag hindi ako na-hire kaagad. Kasi magastos manirahan doon eh. Eto. Dalhin mo. Oh, ano to? Pera? Oo. May konti ako na itatabi. Dagdag mo sa panggastos mo. Ay, wag na ate. May ipon naman ako galing sa part-time job ko eh. Tapos may binigay naman si tatay at nanay. Sige na. Dalhin mo na yan. Kung hindi mo magastos, di itago mo lang. Pwede mo yung gawing emergency fund. Sige. Isipin mo na lang. Pasasalamat ko yan sa'yo. Pasasalamat? Saan, ate? Sa pagpapaalala sa akin ng kahalagahan ko sa pamilyang ito. Ate. Alam mo ba, sumakit ang pangako nung mag-speech ka sa graduation mo nung isang gabi. Pinipigilan kong umiyak kasi nga mabubura yung makeup ko. Nung lumuwas ako ng Maynila noon, punong-puno ako ng pag-asa at determinasyon na abutin ang pangarap natin. Napakatayog ng lipad ko pero sa isang iglap, bumagsak ako. Para akong ibon na nabalian ng pakpak. Ate. Tama ka sa sinabi mo nun sa akin. Gusto ko ring makita ka na bumagsak para ma-justify ko ang nagawa ko. Para masabi ko na hindi lang ako ang pwedeng magkamali. Na-insecure ako sa'yo nung nakita ko na hindi ka kagaya ko. Unti-unti, natutupad mo na ang mga pangarap mo. Sorry, Sarah. Alam mo, ate,
Masamang-masama ang loob ko nun sa'yo. Pero, sabi nga ni Kuya Baste, ang magkakapatid, inuunawa ang isa't isa at itinataas ang sino mang nasa ibaba. Salamat sa inyo ni Kuya Baste. Salamat sa walang sawang pag-unawa ninyo sa akin. Ngayon, may pagkakataon ka pa, ate. Hindi pa huli ang lahat. Oo, katunayan nga, mag-e-enroll ako sa susunod na semestre. Talaga? Yan, oo. Kahit hindi full load. Tatapusin ko lang yung mga naiwan kong subjects. Sana sa loob ng 1 taon, makagraduate na rin ako. Tama ang desisyon mo, ate. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon, nararamdaman ko na matutupad pa rin ang pangarap natin na bumili ng bahay at tig-isang sasakyan. Oo, ate. At matutupad na rin ang pangarap mong magsuot ng office attire. Oo, matutupad lahat ang mga pangarap natin. Dahil hindi tayo matatakot sa mga kakaharapin nating pagsubok. Hindi tayo susuko. Dahil minsan man tayong bumagsak at malugmok, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, hindi ko susundan ang mga yapak mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako.